Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB Ulay, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong reaction ni Sara. Akala nyo yung nasa balde ice cream? Naku po. May sinabi po kasi si PBBM, 'di ba? Para daw tungkol doon sa tubig baha, 'di ba? Para hindi magbaha-baha ipunin natin ang tubig. Aba, grabe ho ang reaksyon ng mga utak ng mga DDS. Kala mo ice cream, no? Oh, tingnan nyo ha. Yan, reaction nila Sara. Ay nako. And nga pala, credit nga pala kay Mami Peng, kay Mayora Peng ng Zelda 14. Shoutout po. Siya nag-share ng video na to kanina. Tubig, ma'am! Sabi ni BBM, magamit sa tagtuyo. Ipunin daw ang tubig. Yes, ma'am! Magamit ang tubig sa tagtuyo. Yes, ma'am! Ipunin daw ang ulan. Ipunin! Ipunin ang ulan! Ilagay sa balde, ma'am! Ilagay sa balde! Ilagay sa baldi. Diyos ko po. Kayo, tanungin ko kayo. Paano po ba iipunin nga naman yung tubig baha o yung tubig ulan base doon sa sinabi ni PBBM? Sige nga po. Paano nga ba naman iipunin yun? Oh. Idea ng bangag talaga. Yan, idea daw ng bangag. Gamitin na yung Pero ang totoo, at this point, si Sara, lumulutang ang utak. Bakit po lumulutang ang utak? Nag-aagaw-agaw po kasi ang katotohanan at saka yung sakyan, ang katangahan ng mga kawawang DDS sa harapan niya. Oh. Alam niya po kung ano yung tamang sagot. I'll show it to you later. sa ulan, ma'am! Grabe Ilagay sila sa to. balde! Diba? Grabe ka bubo. Gamitin Grabe ka bubo, daw si PBBM. sa tagtuyo! Asa ng 5,500 control projects? 5,500 control projects. Anong control? Baka yung flood control tinutukoy nun. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyo. Sige nga po, kayo po tinatanong ko mga kapatid, tawa-tawa kayo Ano ang ibig sabihin ng ating Pangulo na dapat gawin doon? Ay, tumusog. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyo. Correct! Hindi ko alam ang paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Ano magagawin natin? Sorry. Dahil in-endorse sa movie. Hindi! Bodo Israel, ma'am! Bodo Israel! Okay. Dito ako natawa naman Mukhang mabaho si Sara. Ngayon, eto po yan. Alis ka dyan, Sara. Hindi raw niyo maisip paano raw naging presidente si PBBM. Eto. Ilagay yung tubig sa balde, sabi ng mga tanga. 'Di ba? Okay. Naalala nyo to anong nagpunta si PBBM sa Naga. 'Di ba? Nung nagbaha, kasi nagbaha-baha ang Kabikulan Oh. Ngayon, meron po diyaang Bicol River Basin. Pinapa-implement po yan ni PBBM kasi noon plinano lang yan. Ang problema, itong mga LGU, after nung administration na nagsimula nito noon, hindi po ipinatupad. Oh, yan po kasing Kabikulan naman, meron diyang 5 na mga lawa So nakikita natin rito, 3 yan, mga malalaki. Pero alam ko, nasa 5 yan Isa yan. Ito po yung Jalaur Mega Dam sa Iloilo. Panahon to ni Pinoy nung pinasimulan. No? Pero nitong panahon ni Duterte, na tenga-tenga ito Panahon naman ni PBBM, green and go niya ang pondo para rito. That is why si Franklin Drilon kay PBBM at kay Pinoy ibinibigay ang kredito rito. Yan. Okay.
Ito, tanong ko sa inyo, kanino pong project to? Ito po ang pinasinayaan ni PBBM, kung di nagkakamali, last August yata ito, 2024. Yan. Ito po ang tinatawag na Upper Wawa Dam. Ito. Yang Upper Wawa Dam. Iba pa po yung yung Wawa Dam na ginawa noong 1902 at natigil noong 1960s after nating mabuo na yung Lamesa Dam. Iba po yun, yung pinupuntahan namin, naging ang local tourist attraction, pang-apat sa Pilipinas. Iba yun. Ito yung bago. Pinakamalaki po ito. Ito po ang proyekto ng tatay niya, ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ito project ni PBBM. Sinimulan ito noong 2017. Kaya po yung reaksyon ng ulo ni Sara kanina, halos hindi niya di ba? Ang tagal na hindi siya nagsasalita pa eh. Nabangan sa panahon ng tagtuyot. Correct. Hindi ko alam ang paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Tagal bago niya nasabi. Yes, ma'am! Bangag talaga. Correct. Gamitin na yung No? sa ulan mo. Grabe Kasi sila sa to. banding. Diba? Ano, Jel? Grabe ka bugo. Gamitin sa tagtuyo! Asa lang Tignan niyo reaction niya, yung mukha niya, di ba, yung bibig niya. Na parang sinasabi niya, putang ina, bubutong mga nasa harapan ko. Ang sarap pag-uuntogin ng ulo. Ang dali rin pong nakalimot ng mga DDS na meron pong napakagandang proyekto ang tatay nila, si dating Pangulong Duterte. Yun pong Upper Wawa Dam at saka yung Kaliwa Dam. Magkaiba yan. Okay, yung Kaliwa Dam at saka itong Upper Wawa Dam. Pero integrated yan. Okay? So by the December 2025 ay magsisimula na pong magserbisyo ng pagsusupply ng tubig sa napakaraming mga pamilya dito po sa Rizal Province at sa Metro Manila. Yan pong Upper Wawa Dam. Actually, nung pinuntahan ni PBBM yan, sabi nga niya, ito sa estimate nila, pagka nagsimula na ang pag-ulan in 3 months, bago mapupuno ang Wawa, ang Upper Wawa Dam. Pero hindi po, in just a matter of 3 days po, nung nakaraang pag-ulan, yun yung pagkatapos ng zona niya ay bumaha. Yun po yun. 3 days lang napuno yan. Marami akong mga kaibigan, yung iba mga nakatira dyan, iba nag-PM pa sa akin kasi mga nakatira dyan, ayaw nilang umalis. Nanatili sila dyan. Yung mga bato-bato, nagkaroon ng landslide, halos natabunan sila. Yan yun. Pinasinayaan ni PBBM yan. Ngayon, ang sinasabi ni PBBM din, mga kapatid, ay katulad yung sa Candaba. Okay, eto pa. PBBM seeks integrated flood control programs for effective water management conservation. Ibig sabihin po, hindi natin ito basta-bastang pababayaan na pumunta na lamang sa Pacific Ocean o dyan sa South China Sea sa pamamagitan ng Pasig River. Kung hindi, iipunin natin ito dahil po, pagdating, di ba nababalita lagi, kapag kadating ng summer, nagkakaroon ng rationing ng tubig, kinukulang ang tubig, ang supply, yung stock, kasi kumukonti dun sa Lamesa Dam. Ngayon, para hindi na po mangyaring ganyan kay PBBM, dalawa ang purpose. Yun din ang purpose ni Digong nun kung bakit po naman talaga naggagawa ng dam, mga reservoir, yung stockan ng tubig, ay kasi pagka kinakapos na yung dam na pinagkukunan, meron ka pang stock na tubig. 'Di ba? Na kung saan magagamit din ng ibang mga residente sa mga palaistaan nila, magagamit din nila parang tourist attraction. Maraming purpose doon. Tapos supply rin ng patubig. 'Di ba? Yung sa Candaba Swamp, naalala ko nung nagpunta si PBBM doon sa Candaba, Pampanga. Kausap niya si Congresswoman Ana York, 'di ba? Yung kung saan nagsagutan sila na nagsabi yung Congresswoman na
Magwo-walk out daw siya. Kapag kaganyan, natutuloy ng ipipilit ng gobyerno, so in-explain ni PBBM na hindi, makakatulong pa sa inyo to, hindi kayo aapawan ng tubig. Palalalimin pa nga natin yung Candaba Swamp sabi niya. Di ba? So, it should be able to hold more water. Sabi niya. So, ang mangyayari dyan, makakapagdagdag pa ito ng kabuhayan sa mga residente. Kasi palalalimin, tatanggalin yung mga burak. Tapos, hindi na rin magkakaroon ng mababawasan yung epekto ng summer, kulangan sa tubig, sa irigasyon. Yun ang purpose noon. Yun po yung tinutukoy ni PBBM na sa panahon ng bagyo, 'di ba, ng tag-ulan, yan. At ito pong nakapanghihinayang. Ito kasi yung pagkakataon po ni Sara para ibida niya ang proyekto ng tatay niya. Itong proyekto pong ito, nung nakaraan po na mag-ulan, nakalimutan ko yung bagyo na yon, nung pag nagsusona si PBBM, basang-basa na kami sa labas noon sa Commonwealth. Kung hindi po ito natapos on time, grabe ho ang devastation ng Metro Manila. Isipin nyo yung dami ng tubig na yan na napuno ng 3 araw. Lahat po yan, ang punta niyan, San Mateo, Rizal, Quezon City, Manila, tatakbo ho yan ng Pasig River papuntang South China Sea. Isipin nyo yan, massive yan. Volume of water yan. 'Di ba? In 3 days lang napuno. Ganon po kalaki ang bagay na nagawa nito bukod sa makakapag-supply pa ng tubig and additional energy source. Yun ang pinanghinayangan ko dahil po sa kagustuhan ni Sara na mapagmukhang bobo si PBBM, sinayang niya yung pagkakataon niya na sana tong ginagawa ko, tong sinasabi kong ito, siya sana ang nagsabi niyan doon sa mga DDS na nasa harapan niya. 'Di ba? Sayang. Ako nga, ayoko ng credit grabbing 'di ba? Sinasabi ko, "Uy, huwag kayong ganyan ha. PCO, project yan ni Digong, project ni ganito yan, hindi yan kay BBM. Yung subway, hindi kanya yan." Panahon ni Digong nagsimula subway. Bigay natin ng credit kung kanino nararapat. 'Di ba? Huwag yung credit grabbing. Panahon ni Digong naman, yung Skyway, hindi yan iyo. Dinatnan mo lang yan. Project pa yan, nagsimula panahon pa ni Ramos. Kay Pinoy, 'di ba? Ganun. Kita niyo kahilawan ng utak ng mga DDS doon. Diyos ko, ilagay daw, ipunin daw sa balde. Naniniwala po ba kayong bobo si VP Sara? O nagpapakabobo para pagmukhain na bobo ang ating Pangulo? And I don't think naisip po ni Sara na pwede namang tawag diyan, ay promote niya pa sana yung ginawa ng tatay niya. Kaya lang pag ginawa niya po 'yon, mabavalidate po na tama ang sinabi ni PBBM. 'Di ba? Na pwedeng ipunin ang tubig sa panahon ng tag-ulan para pagdating ng tagtuyot may magagamit tayo sa mga irigasyon, inumin, at languyan kung gusto nyo pang lumangoy. Sa sobrang pagka-bitter, ang ating Vice President Sara Duterte, Diyos ko, sukdulan po na nagmumukha na rin pong walang utak. 'Di ba? Nagmumukhang tanga na rin. Ang isa pang dapat rin natin kasing i-considera din po sa mga pagbaha. Ito po, diba? Kita niyo yung kapal ng basura na yan. Kumbaga, ginawang landfill na yung basura. Tapos natayuan na ng mga bahay. Diba? So yung proper na pagmamanage ng basura din. Tigilan yung kadugyutan. Sabi ni Lotlot, yes, bobo si Sara, baliw. Ay, sorry naman po, akala ko baliw lang. 'Di ba? Naniniwala ka ba, Chris, na pwedeng ipunin ng tubig? Okay, so iwan muna natin ito. Grabe si Sara, no? Sobrang pagka-bitter. Ay, nako. So iwan na nga natin muna to. Oops.
Ako naman po naniniwalang matalino naman si Sarah. Ang hirap pong pumasa sa bar exam. Lalong mahirap po ang mag-aral ka ng abogasya. Mahirap po yun. Kailangan meron kang 8 oras na ginugugol araw-araw sa pagbabasa at unawain mo yung iyong binabasa. At kailangan talaga letra por letra nakarehistro sa utak mo yan. Pero pagka bitterness ka, sabi nga 'di ba? Kapag ka naging DDS ka, sumpang taglayan sa kanila, no? Na maging bobo sila. Mapalitaw lamang talaga na na yung kanilang corona ipasa pa nila sa iba. Saan ba yung itok-itok natin? Kita niyo yung pero sabi naman ng iba, hindi talaga JDB, bobo talaga yan. Sabi yung itok-itok nito. Pagkakailangan ko, di ko makita. Teka, mga nasa videos. Alright, I got it. Itok-itok, ito. Bigla ko naalala to. Ang sinasabi ng DepEd. So ano po yung gusto nyong legislation para mapataas natin yung reading comprehension ng mga bata at saka yung mathematics and science abilities? Primarily, na-mention po natin doon sa ating presentation, if the Department of Education is given the budget that it is requesting, we will be able to open more programs to address the learning problems of our students. So, initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Magkano binigay sa kanya ng gobyerno? 800 billion. Ang tinutukoy niya yata na 100 billion dito, personal na pera na niya. Ano ho? Bayad na sa kanya para ma-resolve yung mga problema. So bukod pa yung yung budget talaga for DepEd matters. Yung 100 billion, pang sahod lang yata sa kanya yon. Kasi hihingi ka ng 100 billion. Ang binibigay nga ng gobyerno diyan hindi lang 100, hindi lang 500 billion 'Di ba? Oh. And that is what I want to... So, ibig sabihin, nakatipid pa ang gobyerno nung panahon ni Sara. Baka naman kaya talaga nakatipid, kasi tipid rin talaga yung mga natutunan ng mga bata nun, ng mga teachers. Ano? Reiterate as well to Congress and the House of Representatives, if you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. Inang yan, give us, the people here, the people sitting here. Ano yun, paghahati-hatian lang nila yung pera? Personal money yata ang ending nung hinihingi niyang 100 billion 'Di ba? Nakatutok sa sweldo. Ay, ano ba yan? I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. Para saan yung mga undersecretaries mo? Hindi mo sila mapakinabangan. 'Di ba? Dapat yung mga undersecretaries may mga magagandang background 'yan. Chine-check po yan ng commission on appointment ang background nila. Match ba sila ron sa position? Si Sara hindi match because according to the Constitution, the presidential appointee, if it's the vice president, then hindi po subject ng appointment or approval ng commission on appointment. Diba? Pero yung mga undersecretaries and assistant secretaries dapat po, 'di ba? Naka-align doon sa Department of Education. So kung hindi ka man wala ka man background doon, hindi problema 'yon. Dapat nga mas naging close ang supervision sa kanila. 'Di ba? Hindi lang para matutunan, kung hindi mas siguro with all the legalities. 'Di ba? Walang anomalyang mangyayari. Ano nangyari?
confidential funds pala, nagka-leche-leche. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ibang mga pondo. 'Di ba? Yung para sa pagkain ng mga bata, yung mga tinapay na nabulok sa binodega, 'di ba? Yung mga laptop na hindi na ipamigay. And I rely on their expertise and all the stakeholders Yun naman pala, nag-rely naman pala sa kanila. who did the Final note, Eto na. Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part. Alam niyo, hindi po ako natatawa ron sa itok-itok eh. Marami naman, kagaya ko, nagbabakil din ako eh. Nangyayari yan pagka marami kang iniisip at the same time, 'di ba, nagpa-process ang utak mo, pero hindi kaya ng dila mo lahat 'yon sabihin mo, magrarumble ka talaga. Doon ako natatawa sa kanya. Tinatanong siya kung ano ang kanyang masasabi doon sa message ni PBBM sa State of the Nation address. Walang hiya, describe naman. Kung ano yung naging observation niya, nag-call a friend pa. It was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written. Isa pang bobo rin. isa pa yung tinanungan eh. Tanong niya siguro, "Huy, ano masabi mo doon sa sa SUNA?" Doon sa message. So sinabi, hindi maganda yung pagkakasulat ng script. Naku po. Kaya naman pala nagkakaleche-leche ang DepEd doon time niya eh. Because I do not write that way, and I truly appreciated the form that speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Yay! Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya